Hello guys, good morning! Dito ako ngayon sa bahay. And wala akong pasok ngayon kaya ngayon plano kong linisin itong aking sewing machine o itong aking portable sewing machine. And hindi ko muna siya sinaksa kasi hindi pwedeng nakasaksak ito habang nililinis ko. Kadalasan, mga 4 hanggang 5 beses ko itong nililinis sa loob ng isang taon kasi kapag hindi ko nililinisin, nag-iiba yung takbo ng kanyang pananahi, maingay. So, hindi smooth yung kanyang takbo habang nagtatahi ako. So, ito guys, ito ay bali portable sewing machine. Nabili ko lang ito dito sa Saudi Arabia. Actually, matagal ko na itong kapartner. So, ayan guys. Ito yung aking sewing machine. Ito lang yung aking gagamitin sa paglilinis ng aking portable sewing machine. Ito ako dito ng langis. Matagal din itong gamit. And ito yung aking glass na gamitin. So, ito guys. Tatanggalin ko muna ito. Yung sewing ko. Yung regular kong ginagamit na sewing ko. Kailangan ng tissue o gamis. So, gusto ko tissue kasi ako agad. Ang kagandahan lang dito sa portable na sewing machine, kapag medyo mahirap yung part ng tinatahin mo na gamit o bag, pwede ko itong tanggalin para mas madali siyang matahi. Kasi dahil dito sa part na ito, so, madali lang siyang tanggalin. So, yun guys, nakikita, and then nakikita ninyo marami na talaga. So, nilinis ko ito last May. So, ayan. Makikita ninyo ang dumi na niya. Marami talagang mga sungot-sungot ang tawag ko dito. May gamit naman or parts na binibigay ang shop na binigyan ko nitong makina na ito. So, ito yung pantanggal dito sa mga tornilyo. Ayan guys. So, bali 2 tornilyo lang siya. So, lagay ko muna siya dito. Hindi mawala. Ito pang isa. Bali 2 tornilyo lang yung kanyang ang lock dito sa ano. Sanay na akong linisin ito kasi ako ang gumagamit. Pero nung una medyo hirap ako linisin. So hanggang sa makasanayan ko na. Ayan guys. Hanggang ko na. So ayan, nakikita nyo, madumi. Hindi na ako nag-gloves kasi mas mahirap kumilos kapag naka-gloves. So, ayan guys. Ito yung pinakatakip niya dito. Parang galitin niya itong bobbin case. Ayan. Kasi katatapos ko lang gumawa ng isang tote bag na kulay blue. Kaya blue yung sinunod yung parang ito. So, ito yung pinaka-bobbin case. May dala pa akong stock nito para in case na masira. Kasi sa katagalan, bibiyak siya. So yan guys, nakikita niyo. Ang daming sunod-sunod. Ayan, famous mga dumi na galing sa tela. Ayan. Kaya minsan pa-Christmas ako, lalo na kapag yung tela ay medyo ang tawag yung maraming mga sungot-sungot
Hindi ko alam kung anong tawag sa ganyan. Ang tawag ko lang sunod-sunod. So, kaya pala medyo maingay na siya ng pagkakataon. Ang dami. So, pagkalinis ko nito, tatanggal ko lahat ng mga sunod-sunod nito. Lalagyan ko na siya ng oil. Ganun lang siya kadaling linisin. Pero kailangan lahat ng sinit-sinit. Maingay na kasi yung takbo niya. Lalo na kapag makapal yung tela. Minsan kapag si partner ko rin sa naglilinis ito, tinatanggal niya talaga lahat itong nasa ilalim. Kaya lang, medyo natatakot akong tanggalin kasi baka hindi ko maibalik sa dating ayos na. So, important sa akin, matanggal ko yung lahat ng mga sungot-sungot o mga sinulit, ikabo. Mamaya ang ganda lang ng takbo nito. So, yan na guys. Nalinis na siya. Importante matanggal lang yung mga sungot-sungot. So, lagyan ko na siya ngayon ng oil. Naglalagay lang ako ng oil sa iba kasi didiretso na siya sa baba. Ayan guys, ito namang ibabaw. Punas-punas lang siya. Ilagyan ko rin siya ng oil. Punasan ko ito. Cover niya. So, ibabalik ko na siya guys. Ilagay ko na yung mga tornilyo niya. Guys, nalinis na. So, inon ko na yung kanyang switch para meron siya sarili ulam. Ilagay ko na ito. Linis naman ito kayo. Pwede kong salit. Kaya natin kung maganda yung takbo ng kanyang kalayo. Wala siya sinulit pero ganun pa rin yung takbo niya kapag ilagay ko siya ng sinulit. Hindi na siya gano'ng maingay. Normal lang kanya kayo. Hindi na masakit sa tenga ang kanyang iniyan. So, guys, thank you sa panonood.